mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Kiko Soto. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Buti na lang, bago yung mga host natin, Akala ko, kakanta si Sarah ng Lupang Hinirang. Buti na lang, nandyan ng choir po natin. Nasaan po sila? Nawala. Koro po natin, Koro Pasigero. Yan. Napakagaling pa rin, walang kumpas ang ating Koro Pasigero. Siyempre, Pasig City Band. Lagi naman po natin kasama Vice Mayor Dodot, dating mga konsehal, sa mga kapwa ko kawalin ng ating pamahalaan mula sa national government agencies at sa ating lokal na pamahalaan, sa ating mga special guests sa flag racing natin, ng ating mga market vendors. Dito sila, magandang umaga po. Nakarating po kayo dito, medyo nakalayo po kayo ng konti, pero siguro masayang okasyon po ito dahil ito po ang first flag racing ceremony natin sa bagong site, sa temporary city hall ng ating lungsod. At nakita naman po natin, siguro lahat naman po tayo ay nakapag-tour na sa loob, kundi mamaya ay makakapag-ikot-ikot ng iba, mga bisita natin, narinig ko, natutuwa dahil syempre bago, malinis, maganda, hindi man saktong-sakto sa pangailangan natin. Ang maganda po rito ay kahit nauupahan lang tayo, lease lang po ito, At alam naman po natin, medyo mahal din talaga mag-lease. Pero syempre, mas mahal kung magpapagawa ng bagong building. Hindi naman tayo magpapagawa ng isang temporary facility lang. Kaya lease lang po talaga. Ang kagandahan lang po nito, alam niyo kasi nasa tatlong lessor ang nag-alok po sa atin ng temporary city hall site o ng temporary city hall building. So yung dalawa, pwede rin naman, yung presyo di naman din nagkakalayo, pero yung una, talagang mahirap puntahan. Ibig sabihin, walang jeep, walang tricycle na dumadaan doon. So talagang yun pa lang, medyo hindi na siya pwede. Yung pangalawang nag-offer, kaya naman gawa ng paraan pagdating sa public transportation, kaso may mga kasama tayong iba sa building, hindi sakto sa pangangailangan natin. Laktaw-laktaw din yung floor po natin doon. So hindi rin siya ideal. Pagdating sa mga specific talaga na kailangan natin, halimbawa na lang, yung pinaka-obvious siguro, yung session hall. Wala naman session hall doon dahil lumang building na po siya. Kaya pwedeng pilitin, pero hindi rin talaga pwede. Hindi ubray. So ito po yung pangatlong nagkalok sa atin. Ang kagandahan po ng building na ito, tayo po yung unang tenant, tayo po yung unang lessee. Ibig sabihin, habang pinapatayo po siya, na ipa-customize natin siya base sa mga pangailangan ng isang city hall. So, yung session hall, yan na lang po gagamitin ko na halimbawa, yung session hall, na isama po siya. So, for 2 years or 3 years, pwede tayo mangupahan dito. At more or less, angkop siya dun sa pangangailangan ng isang city hall. Hindi rin eksakto. Halimbawa, nakikita ko si Ma'am Tess ng LCR, medyo nahihirapan sila sa dami ng records nila. Subukan natin kung anong magagawang paraan. May mga naabutan ng ibang section, ibang division natin. Yung isa sa treasurer's office natin, medyo masikip talaga. Pero talagang konting tiis dahil hindi naman ito magiging permanenteng bahay natin. Medyo mahabang panahon din, yung 2 taon hanggang 3 taon. But we did the best that we can at nakita natin na kahit temporary na pasilidad po ito ay maganda. Maganda para sa isang temporary na bahay ng ating lokal na pamahalaan. Kaya kina Attorney Geronimo at sa lahat po ng mga department heads, sa engineering department po natin, maraming salamat. Congratulations sa inyo dahil naging maayos ang ating temporary city hall. Yung sa bago, next week po siguro, sa susunod na linggo, doon po i-discuss para hindi masyadong mahaba yung mga mensahe natin pag flag racing. Pagdating naman po sa ating mga income generating offices, sa panguna ng ating treasurer's office, ng ating assessors, sama siyempre, BLD, at marami pa pong iba. Nakakatuwa dahil nabanggit ko nga nung State of the City address nung nakaraang linggo, kahit dumaan pa tayo nung pandemya, ina-expect ng marami na bababa yung income, yung budget ng ating lungsod, ay hindi po. Baligtad pa nga yung nangyari. Tumaas pa ang income, tumaas pa ang budget natin kahit dumaan tayo sa pandemic. Kahit na
naging, sa totoo, nung pandemic, ang luwag natin sa mga taxpayers, ang luwag natin sa mga negosyante kasi alam natin ang hirap ng mga panahon. Alam natin, naghihingalo ang mga negosyo. Pero kahit na nagluwag po tayo, kahit extend tayo ng mga amnesty at marami pa pong ibang tulong sa mga negosyante at sa ordinaryong mamamayan, ay tumaas pa rin ang income natin during pandemic times. At ito po, kinikilala tayo ng Department of Finance at ng iba pang opisina o ahensya ng ating nasyonal na pamahalaan. Kasi sa lahat po na nagtrabaho para maging posible po yun, congratulations, Ma'am Marita, sa lahat po, congratulations po sa ating lahat. At ang pinakamagandang balita po rin para sa ordinaryong taxpayer, ang ibig po sabihin dahil tumataas naman ang income, tumataas naman ang budget ng ating lungsod, ay ito para sa vendors din natin, hindi natin kailangan magtaas ng rates o ng sinisingil. Importante sa ngayon, yung efficiency. At habang tayo po ay nagdi-digitize, habang tayo ay nag-QMA, tama naman po yun. Pero yung digitization po talaga ng mga records natin, ilang 100,000 records na po, na digitize natin, nagko-consolidate po tayo, ika nga, breaking down silos, pinagsasama-sama po natin yung datos ng lahat ng opisina ay nagiging mas efficient pa po tayo at mas lalong hindi pa natin habang nandito po tayo, hindi natin kailangan magtaas ng rates dahil nagiging mas efficient ang ating pamahalaan. Doon tayo kumukuha ng additional sources of income sa pagiging mas efficient ng ating lokal na pamahalaan. No? Kaya muli po, maraming salamat. Magandang umaga. Welcome sa ating temporary city hall. Adjourn na po tayo. Ngayong linggo po ito, ginugunita natin ang mga sumusunod. Week 3, Fish Conservation Week Proclamation Number 176 Series of 1963. Credit Union Week Proclamation Number 1619 Series of 1969. Meat Safety Consciousness Week Proclamation Number 276 Series of 1993. National Attention Deficit Hyperactivity Disorder of ADHD Awareness Week Proclamation Number 472 Series of 2003. Bone and Joint Disorder Awareness Week Proclamation Number 658 Series of 2004. October 21 National Archives Day Proclamation Number 660 Series of 1995, and October 24 United Nations Day Proclamation Number 138 Series of 1949. Ang ating lokal na pamahalaan ay nagkamit ng parangal mula sa Bureau of Local Government Finance, Stakeholders Recognition, at Local Source Revenues for National Terms 2022 to 2023. Ito po ay maliliwanag sa atin ng ating pinamamahal na City Treasurer at ng ating pinamamahal na City Assessor, Ma'am Marita Calane at Sir Robert Mina, kasama ang ating pinakamamahal na pinuno ng BPLD Attorney Christian Villar. Palakpakan po natin silang lahat. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating Honorable City Mayor Rico at ang Honorable Members of the Sangguniang Lungsod, headed by Honorable Vice Mayor Toto. Para po sa ating lahat, ang DLGF po ay nagdaos ng kanilang 37th anniversary last October 9. Ang tema po ng programa ay Strengthening Local Government Finances for fiscal years 2022 and 2023. Nilaunch po nila sa naturang programa ang prototype electronic official receipt system para sa mga LGUs at ang updated versions ng manuals and guidelines para sa real property taxation para sa bagong Archivara Law. At ang pinaka-highlight po ng palatuntunan ay ang recognition at awarding ng top performing LGUs based sa performance. Maaaring po bang tawagin ang representative ng yung top. Ang city government po ay nanalo ng top 4. Lack of recognition na ibigay sa ating ni Executive Director Consolacion Agcobili
at Secretary Ralph Recto para sa Local Revenue Source Collections ng 2022 at 2023. Gayon din po ay nanalo rin po tayo ng top 2 para sa ratio of local revenue sources to total current operating income for 2023. Pinapaabot po ng DLJF ang kanilang pagbati para sa City Government of Pasig. Proud Pasigueño po. Baka po pwedeng aniyahan tayo sa bandang gitna po. Baka pwede po dito. Lagyan lang po natin ng konting drama. Parang may backdrop. Tapos una lang sa akin ko yan ulit. Palakpakan po natin ang pinamalas na galing sa pamamahala ng ating pamahalaan lungsod ng Pasig. Maraming salamat po sa ating City Treasurer, City Assessor at ang ating Business Permit and Licensing Department. Para man ho, bigyan tayo ng mensahe para sa ika-50 anibersaryo ng ating Pasig Mega, Mutiang Pasig Mega Market. Inahiyahan po ang kanilang pinuno. Sir Joseph Vincent Pastor C. Molina. Maraming salamat po, Sir Allen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Mayor Vico. Magandang umaga po, Vice, at sa lahat po ng Sangguniang Panlusod. Magandang umaga sa ating lahat sa unang best natin dito sa temporary Pasig City Hall. Sa mga kasama ko po at sa vendors po, pinamumunuan ng Tita Sila. Nasa si Tita Sila Damasco. Tita Sila, kita ka. Ayan, kita harap ka. Ayan, kita ka. Ayan, si Tita Sila. Gusto ko lang pong banggitin na ito po ang taon na nagsa-celebrate po tayo. 5 dekada, 50 years po ng mutya ng Pasig Mega Market. Palapakan po natin, ang palengke po natin. Maikli lamang pong mensahe. Gusto ko lang sabihin na ang palengke po natin maraming pinagdaanan. Maraming iyak, maraming tuwa. Hindi lang siya binubuo ng ating building, kundi ang pinakamahalagang produkto ng ating palengke ay ang mga tao. Ang mga vendors, ang mga customers, ang market employees, lahat po na nagmamahal sa palengke. So sana po, patuloy kayong sumuporta, pumunta po tayo, mamili. Magkakaroon po ng discount day, sa Sabado po yan. Inaanya po namin kayo. Magkakaroon rin po ng may mga konting may event din po na mangyayari. So, umaga po yan sa Sabado. So, ini-invite po namin kayo lahat po para patuloy tayo na ang palengke po ay sa ating lahat at tayo ay sama-sama mag-celebrate. Mabuhay po ang ating mutya ng Pasig Mega Market. Mabuhay po ang ating pamalahan sa pamamagitan ni Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Joey. At ipinaalam rin po sa lahat na nagsimula na po ang ating ika-14th year ng Marian Exhibit kaugnay sa buwan ng Banal na Rosario kada Oktubre. Ito po ay makikita sa ating Pasig City Museum at ito ay nagsimula na noong October 15 na bubuksan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi na matatapos sa October 25. Ito ay hatid sa atin ng pamahalaang lungsod ng Pasig sa pangunguna ng ating Cultural Affairs and Tourism Office. Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa mga departamento na nakasiwa sa maikling programa ngayong umagang, makasaysayang umagang ito. Ako po si Sara Mariano mula sa Office of the City Mayor. Ako po si Allen Angeles mula sa Solid Waste Management Office, tanggapan ng Clean and Green at tanggapan ng City, Environment and Natural Resources. Kami ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po.